Yes, of course, as we all know, no, Viva has the pinaka-widest library and all the rights to so much of the music that we all love from so many years back. What does it mean to you to be with them now as their recording artist? Actually po, nung mga nakaraang weeks na dumalaw po kami dito and nag-usap po kami nila Boss Vic, nila Ma'am Bernie, parang, of course, I'm very happy na makatapak po dito finally again sa opisina po nila. Parang andun po yung masayang pakiramdam, pero ngayong araw na po na nangyari na po itong contract signing talaga, mas iba po yung pakiramdam. Parang na-overwhelm po ako na, this is really happening. So very thankful, of course, at sobrang excited po ako sa lahat ng mga pwede ko pong magawa po dito sa Viva Artist Agency. Ano yung mga yun? If you can just tell us, ano yung mga hopefully gusto mong magawa ngayon that you're with them? Actually, ano po, marami po talaga. Nandun po, syempre aside sa singing, which is 18 years ko na po siyang ginagawa, gusto ko rin pong mag-venture ulit into acting. Kasi na parang feeling ko po na nung balik po yung interest ko sa pag-express po ng sarili through acting. And hopefully sa music side naman po, aside sa syempre contributing vocals sa recording, ay in the future makapag-produce din po ako and makapagsulat din po ng sariling kanta. And ano pa po ba? Hopefully din po sa pagdating naman po sa digital aspect, parang mas maging active and mas maging mai-open ko pa po yung personal life ko po, especially sa mga fans po na nag-crave kung ano bang ginagawa ni Jonah kapag pag may downtime siya or pag hindi siya as singer-performer on stage. So, yun po yung mga nilook forward. And of course, sa concert scene din po, mas maging active po ulit. Thank you. Thank you, Kristen. 2 questions na po pala yun. Thank you so much. So, next on the list, Jojo Gabinete from Pepco. Dito, Jojo. Hindi ko na po maalala yung taon, pero yung last acting assignment ko po was with Glyza De Castro. May ginawa po kami ng indie film. Ang title po nun ay Katleya, na shoot po namin sa Hong Kong. Ate, do you remember anong taon yun? Mga 2014 or 2015 po yata. So, ako po yung parang best friend, sidekick ni Glyza doon. And then, pero yung pinakauna pa naman pong mga acting stint was in GMA naman po. Kakapanalo ko lang po nun sa Pinoy Pop Superstar, and then pinasabak po nila ako na umacting kasama sila Nadine Samonte. Ang title po ng program that time was My Guardian Abby. Tapos hanggang sa naging mag-partner po kami ni Gerald Santos sa I Love New York, nila Ate Jolens and Kuya Marvin. So it was really a good experience po. May mga clips nga po na tinatag yung mga fans po ni Gerald sa akin sa social media. Tapos pag napapanood ko po, parang ang cute, ang saya ng feeling, balikan yung mga ganong memories. So parang gusto ko po ulit ma-explore yun. So yun parang nag-trigger? Opo. Parang bumalik yung interest mo? Opo. John, ano yung ko lang, medyo hindi ako familiar. Ano yung history ng Fearless Diva? Kasi nag-start po yan na tinag po as Fearless Diva. Sabi ko nga, ngayon parang ayoko na tawagin Fearless Diva kasi parang pressured ka all the time to be fearless, to be all that, ganyan. Siyempre, hindi ka naman parang palaging yung parang yung gusto mo maging masyadong palaban or very competitive na minsan you just wanna be yourself, you just wanna express how you feel sa music. Minsan gusto mo lang humugot ng yung sakto lang po, easy listening. But nagsimula po yung Fearless Diva na tag nung nag-produce po si Ate Early ng concert ko noong 2013 ba yun? O 2014? 2013. Nung nagkaroon po ng repeat ng 2014, ang title po nun ay Jonalyn Viray, Fearless. Kasi ang concept po namin that time ay kumanta ng mga songs na very challenging
kumbaga mga kinatatakutan, kantahin ng mga songs. Parang gusto ko po i-challenge yung sarili ko that time. So hanggang sa ano na po, parang tumatak na po siya. And then yung mga fans po, hindi na po nila ako tinigilan na tawagin na Fearless Diva. Hanggang sa nasama na rin po hanggang paglipat ko sa ABS. Hanggang ngayon, yun po yung history po noon. Thank you. Thank you po. Okay? So next, Ambet Nabus from Marites University. Kuya Ambet. Mabait ako. Okay. From GMA to ABS, ngayon dito sa Viva, kumusta yung naging, ano man tawag natin doon, yung journey na pagdating sa career na gusto mong puntahan? Sa totoo lang po, masasabi ko na sometimes hindi sukatan yung parang bilis ng pagdating mo sa isang destination. Mas maganda po yung marami kang napagdaanan. Kasi yun yung nag-hone sa'yo bilang tao, bilang isang artista, bilang isang performer. Na ang sarap din po pala, hindi ko sinasabing parang very willing kang laging pagdaan yung mga low moments and of course mga high moments masarap pagdaanan. Pero ang sarap po sa pakiramdam na na-fulfill ka bilang tao kasi na-value mo yung mga bagay-bagay. So yun po, yung journey ko po from GMA to ABS. But I'm still kapamilya pa rin po dahil may ginagawa po akong mga programs doon like ASAP and Showtime. Kumbaga nagdagdag lang po ako ng bagong management ngayon kasi long time manager ko na po si Ms. Arlito. Yun po, ang sarap lang po i-reminisce ng journey. Ang dami kong mga napagdaanan, mga nakilala, naka-collab. So, yun lang po yung parang pinaka-tinitreasure ko, yung the whole experience from highs to lows. Sobrang grateful po ako na nandito pa rin ako after 18 years. Actually, pati TV5 po pala. Dumaan ako sa TV5 during pandemic. Nag-singling po ako. Kasama sila Sir Ray Valera, Ronnie Liang, Miss Jessa, at marami pa pong iba. Speaking of collab dito sa Viva, sino yung mga gusto mong makatrabaho or bigyan ng makatrabaho at makasama sa mga iba-ibang projects? Siyempre, on top of mind po talagang si Sarah G. Kasi iba po siya kumanta. Siyempre aside sa magaling na singer, performer, all-around performer, yung napaka-expressive niyang kumanta. And I think kahit medyo matagal na rin po ako sa industry, pero feeling ko marami pa rin akong matututunan from her. At saka gusto ko rin pong ma-experience on how to be in one studio with Sarah G. Yun po. Matagal ko na siyang nakakasama sa mga events sa labas and of course sa ASAP. Pero yung gusto ko pong ma-experience yung paano po kami magkakaroon ng interaction, collaboration, exchanges of ideas and all sa isang studio. Yun po. Okay, thank you. Thank you so much. So next up, Kate Adahar from Random Republica. Hi Jonah, congratulations. Kanina kasi na-overhear ko si Boss Vic, tinatanong ka na, anong gusto mo mangyari, ganyan. Ano nga ba yung mga plans mo ngayon you're with Viva? Okay, pinaka-priority po muna siguro ay makapaglabas po ulit ako ng bagong single and hopefully original songs po para may matawag po akong sariling akin. And then, next year po kasi talaga, nagpaplano po kami ng manager ko, Miss Arlene, to do a concert. Kasi parang 5 years din tayong nagpahinga. Last natin, 2018 pa po sa Soler, yung solo concert. So, tagal din pong nagpahinga. Yung mga fans po, sila, parang, nagde-demand or nagka-crave na mag-concert naman daw po ako nung pandemic, digital concert. Wait lang po, nag-digital concert din po pala ako noong 2021 para sa YouTube Music Night, Love Jonah. So, yun yung parang pinaka-last solo show ko po. But anyway, gusto rin po talaga ng mga supporters ko na bumalik po ulit ako sa live concert scene. So, next year po, may gagawin po kami. Yung plans po namin ni manager, mag-push through na po this time dahil makaka-collab na po namin ang Viva for this show. So I think it's
it's gonna be very exciting po talaga. Yung musical, is that something you're also looking into? Yes! Actually po, ito, share ko lang po yung mga naging experiences ko nitong mga nakaraang taon, nakaraang buwan. Meron pong nag-inquire sa amin na gumawa raw po ako, na mag-audition po ako for Miss Saigon off-Broadway. Off-Broadway. Kumbaga, hindi po siya mismo doon sa, sa main Broadway. Ganapin po siya sa White Plains yata kasi for 20th or 40th anniversary ng isang theater po doon sa White Plains, New York. So, pinapag-audition po ako for the role of Kim. Tapos, nag-send po ako ng mga materials and all. Kaya lang po, dahil sa sobrang tight na po ng naging schedules, sa pagkakaalala ko po, April po yung show. And then, mga January to Feb pa lang po ako nakakapag-audition. That time din po, yung mga US visas ko po, hindi okay, hindi ayos. For example, yung working visa ko po, hindi naman ako pwedeng mag-work sa ibang company. So, kailangan parang apply ako ng bago. Tapos yung tourist visa ko naman po, na-expire na rin po. And it takes ilang months po to apply for that po, no? Kaya hindi, parang sabi namin, oh, it's not meant to be. Eh, nagkataon din po na 3 weeks before the show, doon na lang din po makakapag-rehearse. So parang very taxing, magiging taxing po yung yung rehearsals doon, schedules and all. Tapos hanggang sa naging 2 weeks na lang po, talagang wala na po kaming magawa and all. Nag-consult na po kami sa mga attorneys, immigration attorneys kung paano. But hindi po nag-push through lahat. So sabi po namin na siguro it's not meant to be pa. Kaya in the future po, kapag may mga offers to audition, willing naman po ako if maganda po yung bibigay na experience dito. Thank you. Thank you po. Okay, thank you so much. Next up po si Alan Policarpio from Enquirer. Good evening. Hello, good evening po. So, ang dami-daming mga talent competitions, singing contests, pero hindi lahat nabibiyayaan na pagtagal. So, for you ba, masasabi mo na mas mahirap talagang ma-achieve yung longevity kasi yung manalo sa isang contest? At ano yung naging mga challenges para sa iyo? Ako, tama po kayo doon na mas mahirap po i-maintain yung longevity kesa sa yung ipanalo mo yung contest, I think. Kasi sa experience ko po, nung nagko-contest ako sa Pinoy Pop, parang hindi pa po ako masyadong into the competition talaga. Wala yung masyadong kailangan manalo ko. Yung parang sobrang competitive na spirit. Gusto ko lang po that time, sana manalo ko para syempre may pera akong ma-provide sa family, and gusto ko lang din kumanta talaga. So hindi ko po nararamdaman yung pressure ng competition. Tapos yung mga kasamaan ko pa po doon na mga competitors po, parang naging kaibigan ko, not really competitors. Kaya ganun yung feeling, nakakapagod, opo, pero magaan pa rin sa pakiramdam. Pero once nakatapak ka na dito sa mundo ng show business, iba po pala talaga. Kailangan mo talaga ng mental, physical, and emotional strength and resilience para tumagal ka, para marating mo pa yung narating ng mga iniidolo mo, like sila Miss Regine Velasquez, diba? Like Tito Gary, Tito Matt, Tito Ogie. So habang tumatagal po, mas nabavalue ko kung ano dapat yung mga tamang gawin versus mga hindi dapat gawin. So I think just like any artist, sa umpisa, syempre po madadapa ka. Maraming beses na parang mami-misinterpret ka ng mga tao sa paligid mo. For example na lang, yung aspect na kailangan mong bumate to everyone, Sabi namin noon, sabi ko nung medyo bata-bata pa rin po ako, nahihiya kasi ako. Parang, syempre, sino ka ba, di ba? Baguhan ka sa showbiz. So, sino ka para lumapit sa bawat isa, especially sa mga veteran artists. Pero ngayon po, na-realize ko na na mas mahiya ka kung hindi ka babate
sa mga kapwa mo po, lalo na sa mga veteran artists. Kasi it means na nagpe-pay respect ka sa kanila. So, naiintindihan ko na po kung ano yung mga sentimiento ng mga nauna sa amin na artists, na it's just a sign of respect. Parang ang rude kapag dinadaan-daanan mo lang yung mga legendary, di ba? So, yun po. Isa yun sa mga examples na natutunan ko. And also, just to be yun nga, resilient lang sa mga pagsubok na darating. Kasi hindi naman po lahat parang matagumpay lahat ng projects. So, kailangan lang din po talaga na may mga tao sa paligid mo na mag-guide sa'yo, na kumbaga mag-remind sa'yo to keep your feet on the ground. But dream high, but keep your feet on the ground. Like, yun na po, si Ate Arlene nga po, katulad ng sinasabi ni Boss Vic kanina, na talagang naghirap din po sa akin at nagtiyaga, naniwala, and all. Yun po. Tapos kanina na-mention mo na isa sa mga gusto mo rin mangyari, ipakita rin si Jonah behind what we see, yung mga ano ba yung mga parang aspects ng buhay mo, anong mga interest, hobbies ang gusto mong ipakita sa mga simple lang naman po yung mga hobbies ko. Like, yun nga po, kapag off-duty, talagang isa po akong dakilang caregiver or nurse ng mga rescue animals po namin. Talagang sa bahay din sa Quezon City or mapa sa Tanay, Rizal, hindi ako pumupunta dun sa Tanay para mag-enjoy, chumil, mag-relax. Hindi, talagang kailangan pong i-check bawat area, i-check po yung mga rescues, mga pets, kung kamusta yung kalagayan nila, may sugat ba, may sakit, and all, sinong nakagat, sinong hindi kumakain, gano'n. At the same time po, na-enjoy ko rin po ngayon, medyo late bloomer din po pala ako na plantita. So, may mga instances po na kapag atin na lang po ito. Atin na lang. Kunyari kapag may mga out-of-town events po kami, tapos may mga fruits na pag natikman mo ang tatamis, inuuwi ko po yung buto. Ganun. Tama pa ba yun? Like, pinakain kami sa Cebu na matamis na lansones. So, iuwi ko yung buto, huhugasan ko yung buto. Tapos, i-try ko po na ipa-germinate siya. So, yun yung mga nakakagiliwan ko po ngayon. Mga simple things, pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi, syempre, ang tough na po ng industry na ginagalawan natin. So, yung mga simple joys na ganun, ang sarap po ng nabibigay na, na ginawa sa mental health, diba? Makakita ka ng mga plants, greens, flowers, and all. Be with nature. Yun po yung mga, po ngayon. Usually ginagawa off-duty. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. And before po tayo mag-proceed sa next press, may lang po tayo, may sasagutin lang din po si Miss Jonna ng mga questions galing po sa ating Facebook Live and Instagram Live. Yes. So, meron dito nagtanong from Jenny Rodriguez. When ang next album, Mayora? Sabi niya. Next album? Next album. Definitely next year. Next year. Yes, next year. Pero before the full album, mga singles muna. Alright. Basta, ayan, sinagot na ni Miss Jonna ang iyong tanong. For our next tanong naman, galing pa rin sa Facebook. Sino? Kilala ko yan, kilala ko yung mga Diba? Ito, galing kay Alpheus Solid Sayer. Kilala niyo rin po ito. Ano po ulit name? Alpheus Solid Sayer. Ay, hindi masyado. Hindi naman. Pero ngayon, kilala ko na siya. Kilala na. Okay. So, yung tanong niya is, sino ang pangarap mong makakolab? Both international at local. Okay, pangarap na makakolab international, local muna tayo. Aside sa na-mention ko kanina na si Sarah G, gusto ko rin makakolab ang The Ones. Kasi parang ang ganda din po ng kanilang ang ganda na tinatahak din nila na journey. Kumbaga ang lalim nilang mga artists, hindi lang sila basta gumagawa ng music, kundi may purpose bawat sinusulat nilang kanta. So, gusto ko rin pong ma-experience na maka-collab din sila parang to get into their minds. Paano ba sila as artists? So, yun, gusto ko lang po kasi ma-inspire. Hindi po wala bang mangyari yun kasi The Ones is Viva din. Yes, yun nga. Yeah. The Ones, hello! So, ito din, last, from Instagram, from Paul Nombrado.
Kilala ko din yan. Kilala ko. Sabi niya, if magko-concert ka na aside with Regine, sino pa gusto mo maging guest at bakit? Yes. Ay, hindi ba nasagot yung last question, yung international? Ay, oo, international. Yes, international. International. Ang hirap pa, international. Siguro gusto ko kasi yung mga music nila Adele, and yung mga early music ni Sam Smith. Ganun talaga yung mga gusto kong pakinggan. So, yun, sana hindi naman masamang mangarap, but kung mapagbibigyan yun sila. Alright, so yung question ulit, last from Instagram. If magka-concert ka na, aside with Regine, sino pa gusto mo maging guest at bakit? Aside from Miss Reg, syempre paborito ko talagang makasama sa stage sila Tito Gary, Miss Lani, yung mga nakakasama kong mga legends sa ASAP, Tito Mar, Tito Ogie. Sa mga young ones naman, gusto ko makasama sa kotse, si Daryl Ong. Kasi, alam ko na magaling siyang R&B singer. Pero lately po, pag nagkakasama kami sa mga events outside, mas nakikilala ko siya as a person. Ang dami-dami din pala niyang experiences and na i-share na insights na nakaka-inspire po siyang tao. So yun, parang isa siya sa mga nasa top of my mind kung sinong gusto kong mga makasama sa concert, maka-collab. Daryl Ong. Thank you so much. So, sa mga nagtatanong dyan sa Facebook, Instagram, nasatisfy ba kayo sa answer ni Ms. Jonah? Kasi babalik na tayo sa press natin. So, for our next press, Charmy Pagulong from Philippine Star po. Hello, Ms. Charmy. So, now you're with ano yung mga changes in terms of yung image, brand of music, stage name, and ano yung maririnig? Well, I think ma-retain pa rin naman po yung pangalan ko as Jonah kasi i-continue lang naman po namin kung ano yung nag-build namin ng ABS, ng Star Music. No? Kung may mga changes man po, also hindi magbabago kung ano po yung core genre ko po sa pagkanta, di ba? Na nagustuhan ng mga tao for a long time. Ang mababago lang po siguro ay gusto ko lang po mag-add ng mga bagong elements. Gusto ko pong maka-explore pa po ng iba pang mga tunog. Gusto kong malagay pa po siya sa magiging bagong single ko or album ko para ma-reach ko din po yung mga iba pang crowd aside sa mga supporters po na naging loyal sa akin. So, yun po yung goal ko. Yung tatak Jonah pa rin na the way ng pagkanta, but siguro pagdating sa mga arrangements, lalagyan po ng mga bagong elements para magtunog bago, tunog hopefully mas ma-capture pa po yung ibang listeners, ibang crowd. Pagdating naman po sa image, parang wala pa rin naman pong, sa akin lang naman po, wala pa rin naman masyadong pagbabago kasi I just want to be myself. Kung ano po ano po ako, not will be magpapaka-daring or whatever. Ano lang po talaga ako. Siguro po kung ano yung nararamdaman ko at the moment. Yun lang po when it comes to image. But syempre po parang somehow nakikisabay pa rin po sa kung ano yung uso ngayon. But hindi ka masyado mag-veer away. Kasi ayaw mo naman na hindi ka na makikilala ng mga tao. Sino na siya? Yung gano'n. So in terms of acting projects, ano yung mga dream roles or yung genre? Ang naisip ko po is to start with a musical genre, musical movie. Kasi syempre po, dun po ako komportable sa, kumbaga, may music pa rin po na kasama sa genre na yun. Para at least hindi naman po ako masyadong ma-culture shock kasi
ano po sobrang matagal na po na panahon since my last acting stint, and hindi rin naman pa po ako yung constantly nakakapag-acting workshop. So parang ayokong maano muna, parang ayokong sobrang mahirapan, yun muna. Ready naman po ako to take on new challenges, pero gusto ko po yung parang gradual muna, para hindi naman po ako masyadong mabigla or maloka sa mga gagawin, ma-pressure. So yun po, parang gusto ko po yung musical theme na any shows po, series or movie. So, para andun pa rin yung first love mo. Thank you po. Thank you. Next we have Ana Pingol from Pika Pika. Hello po, sana malamig. Asik po. Babalikan ko lang yung mga seeds na gina-germinate. Nabuhay naman sila. May nabuhay. Mga kalamansi seeds. Ang dami. Siguro mga natatandaan ko po, mga 63 yung tinanim ko. Nabuhay silang Ito yung lahat. pagkaplantita mo, mula yung iba kasi Seeds. bibili lang ng halaman talaga. Ikaw, Nung una po, nung mga medyo natatapos-tapos na po yung pandemic, dumadalaw po ako sa mga nursery stores, mga plant stores. Tapos bibili na lang po ako ng halaman kung anong magustuhan ko. Pero parang mas lumalim po yung appreciation ko sa pagtatanim. So, yun po, aside sa yung mga kinakain namin na fruits and veggies na itatry ko po silang papalakin. Katulad ng mga food scraps po natin sa bahay. Kunyari yung mga pechay, mga kamatis, strawberries. Chinatsaga ako pong isa-isayin yung buto ng strawberries sa labas. Ang galing. Fortunately, wala nabuhay sa strawberries po. Yeah. So yun, may mga nabuhay naman po dun sa mga tinanim ko. Meron naman pong waiting pa rin po ako kahit 2 weeks na silang nakatanim. Yun, waiting. Parang 2 weeks na po siya. bumili ka na lang. Yun nga po sabi po na, bumili ka na lang kasi ng grafted para 1 taon, 2 taon bubunga na yan. Yung galing sa buto, parang mga 5 years pa. Wala na po, na-enjoy ko lang po yung process. Parang nagiging therapeutic po siya somehow. At meron pa, yung mga vines na halaman po dun sa guardhouse namin sa subdivision. Kuya, pengi naman po ako niyan. Pwede bang putol? Tapos ang gagawin ko po doon, ika-cuttings ko po siya. Tapos bababad ko sa water. Tapos after few days, magkakaugat. So parang ang saya po talaga sa pakiramdam. Medyo bubat-bubat na ba dyan sa garden? Hindi pa naman po, pero baka malapit na rin po. So yun po, siguro, kapag naumpisahan po namin yung makapag-share po ako ng mga hobbies ko sa social media, makikita po nila kung ano na yung mga naitanim ko dun sa QC and sa Tanay po. Ano pa mag-vlog ka? Possibly po, opo. Hindi mo pa ba nagagawa yan? Pasundot-sundot. Pasundot-sundot lang po, mga very short clips. Just a glimpse of ano nga po. And more on mga professional kumbaga setting, in a professional setting ko po nagagawa yung pag-vlog. For example, mga backstage ganaps po in ASAP. Pero yung parang mga personal, sa personal life, parang hindi ko po yata na-try. Nagdala mo naman yung personal life na yan. Opo. Okay, last na before all this, how did this come about? Itong pagpunta mo sa Viva. Paano nangyari? Sino ang may nag-middleman ba? May kumuha sa'yo? Okay, Give us actually po, nung 2015 pa po talaga kami pinapatawag dito po sa opisina. And nagkaroon naman po ng pag-uusap, but hindi po nag-push through that time kasi napunta na po ako sa ABS and naging maganda naman din po yung naging position ko po doon. Tapos, tumawag po ulit sila bandang mga 2020. Of course, through my manager po kay Miss Arlene. Kaya lang that time din po, may ongoing project din po sana kaming gagawin ng Star Music, so parang hindi pa time. Tapos, hanggang sa ngayong taon, ngayong 2023 po, na naman sila, tumawag na naman po kay ate, and sabi nila,
tingnan nyo muna. Pakinggan nyo lang kung ano yung mga pwedeng i-offer nga po. So, now we're here. But thank you po. And yes, ay, Isang tanong lang. sige po. Yung sa halaman, naranasan mo nang mabuhay ng halaman nang hindi nagpapaalam kasi walang pagpapaalaman. Mga malunggay. Oh, well. Ano, Kasi naman may-ari. so far po, sa lahat ng mga... Pinatulan. Parang ibig sabihin na dami ko nakuhanan, ano? Nagpapaalam po ako, Hindi, kung Tito wala talaga Jojo. pagpapaalam. Dami po. Kung wala, Gustong-gusto mo yung halaman. nagpapaalam po talaga ako po. Kahit nung namumundok po kami dun sa Tanay, pag may madaanan po kami na ano, pag may nakita akong tao, kuya, pwede po bang hingin to? O kaya naman, nakakahiya pero share ko lang din po. Sa isang resort sa Batangas, sabi ko, ang ganda ng gas! Not just a regular green grass, but red fountain grass. Pwede po ba makahingi niya? Tapos parang ako na lang po magpapadami. Binigyan po ako ng resort. Ano? At least, Go getter ka. magandang klase yung damo hiningi mo, hindi ibang klase. Opo. Yun, mga ganun lang po, mga simple joys. So, nakakahiya na ba, te? Bawat resort na pinupuntahan ko, nangihingi ng halaman. Parang, ano ba yan? Si Jono walang pambili ng halaman. Nagdadamo. Ayun po, hindi kasi siguro po may pagkakuripot din po ako na parang hindi pa ako willing gumastos ng mga more than thousands para po sa halaman-halaman. Parang gusto ko po muna mag-start talaga from the bottom. Yun po. Ma-appreciate yung proseso. Hindi puro bili. Yun po. Thank you po. So yes, next from the press, Ayan Farinas from Tanay. Ay, wala po. So, si Jojo Panaligan from Rider PH. Thank you. Jonah, since bagong simula ito for you, no, dahil bagong label, nagkaroon ka ba ng time na i-analyze yung 2 biggest hits mo? Help Me Get Over You and Maghihintay Ako. Yun ang 2 biggest hits mo, no? Para kung ano man yung na-realize mo na, this works pala for me, ay dalhin mo ngayon dito sa Viva. Thank you for mentioning po na naalala ko ulit yung Help Me Get Over Time namin. Na kami lang po I'm proud to say na kami lang po talaga ni Ate Erlyn yung nagtrabaho for that song na ni-release po namin independently and of course with the help of mga people around us. Kaya po siya naging nakilala patugtog sa teleserye. Shout out to Kuya Tata, siya po yung songwriter ng Help Me Get Over. Yeah, so dahil doon po ako nakilala sa mga ganong klaseng pagkanta, definitely dadalhin ko pa rin po yung dito sa Viva kasi hindi ko naman po pwedeng isang tabi yung ganong style ko po. Marami pa rin pong kumbaga nagmahal sa akin dahil sa ganong klaseng approach ko po sa mga kanta. Sinasabi nga po nila, Boss Vic, okay lang din ba sa'yo na kapag may mga movies, ikaw kulit ka namin as pakantahin ng soundtrack or ng series na theme song? Sabi ko, opo, walang problema. Willing naman po ako to adjust in anything. So, okay pa rin naman ako na bumalik sa ganong klaseng pagkanta and okay din po ako na mag-incorporate pa ng bagong tunog sa upcoming projects ko po. Kasi kung kanina binanggit mo na you want to win a different sector of the market by doing something different without veering totally dun sa pagkakilala sa iyo ng tao. Pero kasi lately sa charts ang mga danceable na ang number 1 at bihira na yung bumibirit, di ba? So pinag-isipan mo ba yun na maybe I should lessen using my full voice or hindi masyadong ad-lib? May ganun ka ba? I think depende sa hihingi ng kanta kasi minsan depende po sa sa flow, sa emotion. So if the song requires na bumirit, require ng mga high notes, sige, we'll do it. Pero pag may mga songs na parang pakiramdam niya na okay lang siya na nandito lang, yun po. So, I think, depende sa material. Okay. So, may mga materials na pwede kang mag-full out. May mga materials din po na kung gusto mo makasabay yung mga ibang tao, sige, mag-mellow ka muna dito. Like si Ate Reg or si Mariah,
hindi naman po all the time ay ano sila nagfo-fall out na bibirit. Yeah. May mga chill songs din po sila. May mga times na bumubulong lang din sila sa kanta. So ganun. Last question ko, if I may. Kanina kasi napansin ko na sinabi mo na you want to do more original songs, Yes, ano? yes. And I remember dun sa itong recent years, talaga naman siguro kasi ang galing mong mag-reinterpret ng kanta na halos lahat ng pwedeng ipa-cover sa'yo, pinagawa sa'yo at ginawa mo dahil nga it sounds like it's your song na pag ginawa mo, no? But now you want to go back to doing originals. Why is that important to you at this point in your career as an artist at established ka na eh? Whatever you do now, it's Tatak Jonah. Well, syempre, first of all, props po talaga sa Star Music and to Kuya Jonathan, especially sa bilang siya po yung nag-produce ng karamihan sa mga kinanta ko po na mga reimagined versions, right. No? Siguro po ngayon kaya may interest po ako na makapag-record ng mga original songs and makapagsulat din po kasi parang mas authentic po yung feeling kapag ipa-perform ko na po siya live at i-share ko na po talaga sa mga tao. Parang mas iba po kapag masasabi mong, oh, you're really part of it. It's either na-experience mo tong kanta na to o kaya naman you just want to share inspiration to everyone. So, parang yun po yung parang pinaghuhugutan ko kung bakit gusto ko po makapaglabas din po ng mga original songs and maka-contribute sa songwriting. Dahil sa experience po pagdating sa mga live performances, to share what I really am, how I feel. Ayun po. Salamat. Thank you po. Thank you so much. Next po, Kiko Escuadro from Push.com. Hello po. Balikan ko lang yung na-mention kanina na yung transfer mo from Viva. Paano yung naging process? Nagpaalam ka ba with Star Music? Ano yung contract ko with Viva? Full management? Ganun ba siya? Yes, it's as co-management po with Viva. Kasi si Ate Erlene po ang long-time manager ko. So, sila po talaga yung nag-uusap regarding everything. Siyempre si Ate po yung nag-approve ng mga bagay-bagay. Sorry, ano nga po yung question niyo? Aside sa management? Kapag paalam ko po. Yes. Ano yung sabi niyo? Before this, nag-inform naman po kami sa mga key people sa ABS-CBN regarding our decision. Basta ang sabi ng pulo, gusto remain ako pamilya, you still do ASAP with us, Showtime, ganyan. They totally understand and very po sila, very giving. Tapos nag-message po kay Sir Roxy, nagpasalamat ako sa lahat ng mga full support na binigay niya rin po sa akin. And yun din po sabi niya, okay, I understand and for sure magkakatabaw pa naman tayo in the future. So, walang magbabago sa amin. So every Sunday nasa ASAP ka pa rin? Opo. Balikan ko lang din kasi kanina na-mention din yung branding. Yes. From 18 years, almost 20 years ka nasa industry, mahirap ba yung from Jonalyn Biray tas ngayon Jonah, mahirap ba siyang i-establish? Kasi maraming artists ngayon yung nagpa-branding ng image. Pero yung isa sa mga successful. Yes, naging mahirap din po talaga yung transition kasi imagine 10 years po akong ginamit ko po yung totoo kong pangalan, full name na Jonalyn Biray. Tapos suddenly, nung mapapalitan po ng Jonah na lang, so yung mga tao that time, si Jonah, sino yun? Tapos hanggang sa paglabas ko ng stage, si Jonalyn Biray pala. Tapos it took time din po talaga bago ang tawag dyan? Nakasanayan. Bago naka-adjust yung mga tao po sa new stage name ko. So, ano naman po, sorry, ulit yung follow-up question. Gano'n ka yung establishment po ng pangalan? Kahirap yung establishment ng pangalan. So, yun lang po, nung mga first stage lang po na mahirap. Pero ngayon, may mga tumatawag pa rin naman po sa akin na Jonalyn, ganyan. So, nakakategorize po namin sila na, ito, ano to, yung, since GMA, pinapanood ako nito. Siguro, syempre meron naman po ibang viewers na very loyal sila sa GMA na hindi ka na masyadong masusundan sa ABS. So, pag Jonalyn ang tawag sa'yo, big sabihin, from the start, po sila, na ano nila ako, tawag dyan, na... Patanda.
nasubaybayan. Ako nasubaybayan. Tapos yung mga tumatawag na po sa akin ng Jonah ngayon, ibig sabihin, dito na nila ako napanood sa Kapamilya. Like si Boss Vic, kanina ang tawag po sa akin, Jonah Lynn. Nasubaybayan ka ni Boss Vic. Opo. Siguro last na lang, kasi ang Viva, mahilig sila yung sa mga collaboration. Tapos yung ikaw, may mga previews ka ng mga nakasama. Especially in La Diva. If ever na magkaroon ng project with Viva, how are you feeling? With collaborations. Yes. Ano naman po, syempre nandiyan pa rin naman po ang manager, ang isa ko pa pong manager, long time manager, para i-evaluate po yung mga projects. And I fully trust her kung ano po yung mga dapat kong gawin sa hindi dapat gawin. But as artist, very open po ako sa mga magiging collaborations kasi ang gusto lang naman po talaga natin ay mas yung mas lumawak, mas mag-grow pa, mag-take on sa mga fresh challenges, new challenges. Yun po. Ayaw mong ma-stuck lang. Ayaw mong maging parang masyadong exclusive. Puro ikaw lang ang ikaw. Yun. We're after growth po. Okay. Thank you. Jonah, yung contract mo kasama yung Viva Records, Viva Films? Opo. As So, in, wala na Star Music? 360. Opo, 360. Okay, thank you so much.